We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa lahat nating mga worshipers sa oras na ito. Sa lahat nating mga cell group members, mga cell group leaders, at ganun din sa ating mga pastors, mga disciples, mga leader of leaders, sa lahat ng mga nanay at mga tatay at mga kabataan, ang kaninyong mga buong pamilya na kasama sa ating pagsamba, ay good morning and welcome po sa ating lahat na nasa abroad, nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At isang pribilehiyo na ating bigyan ng mataas na parangal ang ating Panginoon. This is the reason why we worship Him together in online platform, saan man tayo naroroon, because we believe God is a limitless God, infinite God, na siya po ay lalo nating bigyan ng parangal sa mga bahay man tayo, ay tayo po ay prepared physically, mentally, and spiritually, na ang Sunday ay para sa Panginoon at sa ating paggising, una palagi siya. Kaya sa oras na ito, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin, sa panibagong lakas na pinagkaloob mo sa amin. Salamat o Diyos sa paglingap mo sa amin sa loob ng isang linggo at dalangin ko sa oras na ito, lahat kami, Panginoon, ay magbigay ng mataas na paggalang sa iyo, sa mga bahay man kami, sa mga opisina man kami, saan man kami naroon, O Diyos. Ang oras na ito ay banal na oras para sa iyo. Ito ang araw mo, Panginoon, at naway bawat isa sa amin. Bigyan namin ng halaga ang pagtitipon namin, even though we are in online platform, ngunit meron ka, Panginoong, ginagawa. May binabago kang buhay. At marami ang binago ang buhay, Panginoon, sa pamagitan ng online platform na hindi nagagawa ng face-to-face, na hindi, Panginoon, nakukonfine lang sa four walls ang iyong mga salita. And I pray, continue to minister sa lahat ng mga anak mo na kasama namin ngayon, sa lahat ng mga worshipers na nandito ngayon. Pinagkatiwala namin sa iyong lahat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Damhin po natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Beautiful
gently calling into your presence, guiding me back. Your Holy Spirit, teach me, dear Lord, to live all of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me
Nagpapasalamat po tayo sa mga mensahe na ating narinig at naway ang ating mga puso ngayon ay patuloy na nakakonect sa Diyos at ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen at ating mga Bible kahit sa gadget natin ay i-prepare po natin mga kapatid. 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Ito po yung focus natin ngayong umaga. Sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay patungkol sa isang pamana. Isang pamana na priceless, hindi mabibili ng anumang salapi. Kaya pag sinabi nating pamana o legacy, ang mga property ang nasa isip natin, mga kayamanan, ang mga billionaire, like si Henry C., pinaghati-hati na niyang yaman niya sa mga anak niya. Number 1 na pinakamayaman sa ating bansa. Yun ang material na bagay. Pero yan ay nawawala, kumukupas. Ano ang pamana na hindi kumukupas at isang pamana na walang pagkaluma, walang tinatawag na masasabi nating hindi siya nawawala. No? Itong pamana na ating pag-usapan ay hindi siya property, hindi siya mga bagay na nawawala, hindi siya naluluma, kundi ito ay nagpapatuloy until now. Ito nga yung sinasabi na ito lang ang pamana na kung saan nagpapatuloy hanggang ngayon. At ito ang humuhubog, nagbabago ng buhay natin. Ito yung klase ng institusyon na hindi nagsasara. Kumbaga isang organisasyon na until now bukas at lumalaki palalo. Ibig sabihin, mag-isip kayo ng company, ng samahan, ng institution na until now, thousands of years ay andyan pa din. Maraming company nagsasara, institution, grupo, o anumang mga samahan ay napaparam, nawawala. Pero ito, nagpapatuloy until now. At ito yung ating pag-usapan dahil ang binanggit dito ni Pablo sa verse 1 and 2 patungkol kay Timothy ay isang legacy na iniwan niya hanggang 4th generation. Pansinin ninyo sa verse 2, ang narinig mo sa akin, so si Paul, kausap si Timothy, sa presence of many witnesses, entrust mo ito sa faithful men. Faithful men, the 3rd generation, who will be able to teach others also. That is the 4th generation. So tingnan ninyo yung galing kay Paul, pumunta kay Timothy, pumunta sa faithful men, hanggang nakarating sa mga tinatawag na able to teach others also. So, dito sa verse 2, makikita ninyo yung 4th generation of legacy. Okay. Timothy, from Paul, Timothy, pagkatapos sa mga faithful men, at the same time, sa mga able to teach others. Kaya ito yung pamana na dapat ibigay natin sa ating circle of influence, sa mga taong mahal natin. Niisip kasi ng iba, ang pamana puro material na bagay. Pero ito yung the best and priceless legacy na pwede nating maiwan kahit nawala na tayo. Ang ating pag-usapan ngayon, ito yung theme natin, Disciple Making a Priceless Legacy. Bakit siya priceless legacy? Wala na si Jesus Christ. Nasa heaven na siya. Wala na din ang mga 12 disciples niya. Pero until now, sa generation natin, nagpapatuloy ang discipleship. Ito lang yung sinasabi nating samahan, grupo, institusyon, na hanggat hindi dumating si Christ, lalong tumitindi ang discipleship. Because the author, the master of discipleship is Jesus Christ. Palagi nating sinasabi at naririnig yan. Kaya nga, if you deny discipleship,
katumbas ng pag-deny mo to kay Jesus Christ. Yan ang mali ng ibang kaisipan ng mga Kristiyano. Sabi nila, voluntary daw discipleship. Hindi. Pag Christian ka, you must undergo discipleship. Pag binago ka ni Lord, you must undergo discipleship. It is not a choice. It is not an option. Tandaan natin, it is a priceless legacy. Kaya inyong maintindihan kung bakit priceless legacy and disciple making, dapat maunawaan ninyo to mga kapatid. At makikita ninyo ang realidad, bakit ito ang isang pamana na walang kasing halaga, hindi mo mabibili ng salapi. That is priceless. Hindi siya pwedeng pantayan ng anumang pera. So priceless yan, mga kapatid. At hindi ito kumukupas, lalo nagsashine, lalong tumitindi ang discipleship sa panahon natin ngayon. Ngayon, ito yung malaking kawalan kapag ito ay nireject mo. Kawalan mo sa buhay yan. Kaya disciple making a priceless legacy. Ito ang ating pag-usapan ngayon. Bakit mahalaga ang disciple making sa mga churches? Bakit mahalaga ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Kung ikaw, tatay, ang ipamana mo sa anak mo, yung pagdi-disciple sa kanila. Ang iba pinamana sa anak, alak. Tatay niya, lasinggero na din siya. Tatay niya, nagsusugal na rin siya. So, mahalaga ang discipleship kasi holistic ito, binabago pagkatao natin to. Ang magandang pamana, yung nakikita ng mga pamilya natin, yung pagkatao mo, namana nila sa iyo. Na ikaw ay una sa iyo ang Panginoon. Priceless legacy yan. Kaya disciple making a priceless legacy. Bakit ginagawa natin to? Number one, because it is building your solid successor. Nagbe-build ka ng solidong successor. Ang totoong tagumpay ay hindi yung narating mo ang buong mundo. Ang totoong tagumpay ay hindi yung nakapag-asawa ka, nagkaroon ng pamilya. Ang totoong tagumpay, may katulad mo kapag nawala ka. Nabago buhay mo, binago ng Panginoon, nagpa-disciple ka, at ikaw din nagdi-disciple. Ang totoong successor ay yung mga tao na nag-undergo ng discipleship. That is why you are a successful person kapag may successor ka. Ayon, tandaan natin. Ang success ay hindi siya matatawag na success kung wala kang successor na katulad mo. Kaya pansinin natin ang Bible. Si Jesus, ang successor niya, ang kanyang mga 12 disciples. At ang mga 12 disciple niya, mga solid yan. Bakit tinawag ko mga solid? Kasi sila yung mga tao na handang mamatay para kay Jesus Christ. Alam nyo ba ang kanilang nangyari sa kanila? Ang iba dyan, nilagari ng pahati. Ang iba pinako ng pabaliktad. Ang iba nilason. Pero hindi sila tumalikod sa ating Panginoon. Yun ang mga solid successor ni Jesus Christ. At bago sila patayin, na-transfer na nila ang legacy sa maraming tao. Kaya mahalaga na dito nyo malalaman, ang disciple making is not a program. Disciple making is not gaining numbers of people. We are aiming for successor. Bakit? Dahil lahat tayo ay hindi magtatagal sa mundong ito. At dapat ang ating mga tinitrain ay mga solid successor, solid disciple, hindi mga ampaw. Ito yung mga tao na dapat kapag nawala ka, sila ang magpapatuloy. Kaya dito nyo maintindihan, bakit nagbe-build tayo ng disciple? Kasi kung ano ang meron ka, pinapasa mo na ito sa iba. Kasi walang forever na tao. Lahat tayo dito, ang iba nasa prime age, ang iba ay sumisibol pa lang.
Ang iba sa atin ay pawala na. Pero hindi nawawala ang discipleship kapag isa ka sa mga nag-embrace nito at hindi ka makasarili, naintindihan mo bakit ka nabubuhay sa mundong ito, nagpapahubog ka, nagpapadevelop ka, upang maitransfer mo rin yan sa mga tao na kailangan din nila si Jesus Christ. That is why nagde-develop ka ng successor. That is why you build your disciples. Kaya hindi nagiging walang kabuluhan ang buhay mo sa mundong ito, mga kapatid. Kaya mas mahigit pa ang ginagawa mo nung ikaw ay nagde-disciple. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ sa John 14 verse 12. Tingnan po natin. John 14 verse 12. Tingnan nyo kapag nagpapadisciple kayo. Anong sabi ni Jesus Christ sa 14 verse 12? Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to the Father. Ito yung sinasabi ko kanina sa ating pag-uusap namin ng mga media team at music team. Sabi ko sa kanila, greater works than this you will do. Bakit? Nung time ni Jesus, wala siyang Facebook. Wala si Jesus na mga, kumbaga katulad ng mga high-tech na gadget ninyo. Ano yung greater works na ginawa mo kaysa kay Jesus? Nakaka-reach out ka sa mga ibang bansa. Si Jesus, kung saan lang siya noon, sa Jerusalem siya, sa Nazareth, yun lang ang naabot niya. Pero ikaw, greater works ang ginawa mo. Ito yung katuparan ng sinabi sa verse 12. Sino man ang nanampalataya sa akin, ginagawa niya ang ginagawa ko, at ang gagawin niya, greater works than this he will do. Noon sa time ni Jesus, walang online. Ngayon may online na tayo. Yung nararating mo, Australia, Canada, Japan, Korea, Hong Kong, Kuwait, at ano pa mga bansa, Taiwan, nakabuo ka ng cell group. Si Jesus, ang nabuo lamang niya doon sa kanyang presence. Yun ang greater works. Kaya lang, hindi pa rin natin masurpa si Jesus. Siya ay pinako sa cross para bayaran ang ating kasalanan. Yun ang hindi naman natin nagagawa. Kasi mga makasalanan tayo. Pero pagdating sa works, tayo ang extended arm ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, malaki ang ambag mo sa mundo. Ang malaki ambag mo sa kaharian kapag may works ka para kay Lord. And you are a successor pagdating sa discipleship. Nakita niyo mga kapatid? Kung ikaw yung nakinig lang palagi na salita ng Diyos, puro ka lang kain ng Word of God, hindi ka nagpapagamit, at maraming nasisira ang buhay, ikaw, pasarap ka lang bilang Kristiyano, hindi greater works yan. Kasi maraming Kristiyano gusto lang kumanta, gusto lang sumayaw. At ano nangyayari? Hindi kakatuwang sa pagpalago ng church. Hindi kakatuwang sa pagbabago ng buhay na maraming tao. Kaya even in online platform, isang testimony ito sa ating lahat. Thousands of people ang na-reach out nito. That is the greater works na binigay ng Diyos sa atin. Na ikaw yung nagmana. Pinamana ito sa atin at tayo mag-expand, mag-propagate ng gospel. Mga kapatid. That is why, ang disciple making a priceless legacy, it is building your solid successor. Hindi mga ampaw na disciple ang iyong binibuild. Dapat ikaw nagpapadevelop ka sa sarili mo kasi kailangan mo ito. Mga kapatid. Now, bakit mahalaga to? In reality, mga kapatid, nabalitaan nyo naman siguro, maraming style ng online games dyan sa tinatawag nating technology. At ayon sa balita, 3 kabataan nagpapakamatay because of the online games. No? Kasi maraming mga laro dyan na kapag na-depress ka, na-prostrate ka, pag wala kang Diyos, tandaan ninyo mga kapatid, may mga demonic move sa online games. Kahit sa mga bata pa. Kaya tandaan natin, sa online na to, hindi pinabayaan ng Diyos na masakop ng demonyo ang online. That is why we spread the word, we give warn to people. No? Kaya tandaan natin, napakahalaga ng discipleship.
Kaya dito nyo maintindihan, importante ang discipleship sa mga nanay at mga daday. Nabalitaan nyo naman siguro niyan, may mga Facebook kayo. Teacher binaril kasi yung bumaril ayon sa investigasyon. Bakit niya binaril ang teacher? Kasi bagsak siya sa exam. Ganon ka-worst ngayon ang marami kabataan. Hindi pa yan nangyari noon, pero ngayon matindi na. Kasi maraming feeling entitled na kahit hindi ka mag-aral, gusto mo talaga 100 ang grade mo. Ayan. Bakit? Absentee parents yan. Walang parenting guidance. Walang ka nakakita, bata, kabataan, teenager, may dalang baril. May isa pang balita. Alam ko, iwan ko lang, dahil sa Facebook na yan, makikita nyo mga balita dyan. No? Teacher, sinuntok ng estudyante. Saan ka nakakita, mga kapatid? Sinasaktan na ang mga teacher ngayon sa school. No? Kasi human rights tayo ng human rights. Wala nang authority ang mga nagtuturo sa atin, mga leader natin, minamak natin. Minamak natin ang pastor, minamak natin parents natin. Kasi wala na tayong tinatawag na good moral, no? Good manners and right conduct. Hindi na tinuturo yung paggalang sa mga nakakataas. Kaya dito nyo makita, ganon ka-importante ang disciple making. There's a disciple making, hubugan ito ng pagkatao. Minumold ang tao dito. Ang parents mismo ayaw ng discipleship. Kaya ang anak niya, bata pa, pumapatay na. Meron naman, napansin nyo siguro niyan. No? 2 dalaga, hinagis na lang sa gilid ng daan, mga patay na sila. Ganon karampant ngayon ang sitwasyon ng panahon natin. That is why ang discipleship, generation to generation, hindi ito napapanis. Ang nagpapasakop dito, mapapabuti ang buhay. Ang lumalayo dito, masisira buhay. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Wala nang iba pang napakagandang pamana kung tatay ka, kaya ka nagpapadisciple, hindi para gamitin ka ng church, kundi para ang pamilya mo ma-preserve. Mga nanay, ganun din. Tingnan mo, ano pamana mo sa anak mo? Chismosa kang nanay, nagsusugal kang nanay, mapanira kang nanay, ganun din ang tatay. Walang kinabukasan ng mga anak mo pag ganyan ka, mareklamo kang nanay. Diba? You cannot build a solid successor to your family. Kaya mapalad ang mga tatay nandito ngayon, gawin yung solido yan. Mga nanay na nandito ngayon, huwag maging ampaw ang pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid. Dahil nakakahindik na ang sitwasyon ng mundo natin. Mag-browse ka lang ng technology, ang wickedness ay palala ng palala. At isa lang ang righteousness na ating tinataas sa ngayon. We must all of us undergo disciple making. At yun ang binili ni Jesus Christ sa Matthew 28:19-20. And this is a priceless legacy. Makita ng anak mo nagpipray ka, kayong mag-asawa. Nakikita ng anak mo nagdi-devote ka ng Word of God. Nakikita ng anak mo ang pagmamahalan nyo mag-asawa. It's because nagpamold kayo sa discipleship. Hindi nakikita, nagmumurahan kayo, nagsasabunutan kayo, nagsisiraan kayo sa isa't isa, at kinukwento nyo pa ang kasiraan ng bawat isa sa inyo sa anak nyo. So nagkakaroon ng tinatawag dysfunctional family. At marami, akala ang buhay sa mundong ito, mataas ka at kompleto ka, you have everything. Kapag may material na bagay ka, nakasuot ka ng magarang damit, may maganda kang sapatos, magandang bag, mga masasabi nating mamahaling gamit o bagay, yan ang pamana mo sa anak mo. Paglaki nun, materyoso din yon. Pero bastos din ang ugali. Marami tayong alam na sa ngayon, mga sikat na mga college sa ating bansa. Diyan galing ang mga politician na mga korap. Marami tayong mga sikat na mga paaralan sa ating bansa na tinitingala ng lahat. Na kapag nag-graduate ka dyan, sikat ka. Ngayon, anong mapapansin ninyo? Diyan din nanggagaling ang mga magnanakaw na nasa gobyerno natin. So wala po yan sa education. Marami educated na bastos.
Marami may pinag-aralan, ngunit walang respeto. Ikaw, ordinaryong tao ka, nagpailalim ka sa gawain ng Panginoon, nagpa-disciple ka, nagsasign ka as star in the universe. Maraming binago ang buhay. Kaya wala yan sa ang taas ng level ng edukasyon, ang taas marangya ang buhay nyo, mayaman or what. Sa ngayon, bagsak na yan, mga kapatid. Ang usapan ngayon, ang makapag-preserve sa pagkatao natin, disciple making. Nagpapamold tayo, nagpapahubog tayo sa Kanya. At kaya maraming mga tao na napaganda ang buhay at ugali dahil handang mag-accept ng correction. And that's the beauty of disciple making. That is a priceless legacy. Build a solid successor. Hindi maarte, hindi madrama, at hindi yung ampaw na disciple ang i-build natin, mga kapatid. At ikaw dapat, solid ka na din dito. Nakita nyo yung mga binanggit ko, mga kapatid? Matindi ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Wala nang galang sa mga may authority. Saan ka nakakita? Nagtuturo na teacher, binaril mo. Sinuntok. At makikita mo ngayon, marami na lang makikita mo sa mga gilid ng highway, inihagis, 2 dalaga, patay na. Ayun, yung mga umaalis ng bahay na hindi nagpapaalam. Kaya napaka-dangerous if you are outside of disciple making. Hindi ikaw ang mapahamak, pero pwede kang makapahamak ng ibang tao. Kaya ako nakikita ko, wala ka mang anumang bagay sa mundong ito, maiwanan mo pamilya mo, a priceless legacy, disciple making. Ano? Yun ang sila maging successor sa iyo. At yan ay generation to generation. Kaya maintindihan ninyo sinabi ni Pablo dito. Kung balikan natin sa 2 Timothy, diyan lang tayo iikot. Malaman na yan, mga kapatid, sa 2 Timothy, chapter 2. No? Iniwan ni Paul, sabi niya, ang narinig mo sa akin, ipaabot mo ito, ibigay mo sa mga faithful men. So, ibig sabihin, the second, priceless legacy ang disciple making. It is passing the baton to the deserving. Ibig sabihin, hindi ka basta mag-disciple lang kung sino-sino. You pass the baton sa mga deserving. Alam mo, the word deserving, karapat-dapat. Kaya nga, sino ang karapat-dapat na pasahan ni Timothy? Faithful men. Sino yung mga faithful men? Pag nag-disciple sila, yung able to teach others also. Kita niyo mga kapatid, hanggang sa generation to generation. Kaya tandaan natin, walang pagkaluma ang disciple making. Ano mang generation yan, sagasaan niya yan. At sino ang handa dyan na magpaayos sa Lord, mababago buhay. So walang generation X dyan o anumang klase ng generation yan. Generation Alpha o Generation Z. Anumang generation yan, wala sa klase ng mga tao yan. Anuman katindi ang pangit ng ugali, babaguhin yan ng discipleship. Dahil si Kristo ang nasa gitna ng discipleship. Kaya tingnan nyo mga tatay na hindi inakap ang discipleship. Mga anak nila, maaga pa nag-asawa. Hindi nga sila. Wala siya magawa kasi tatay pasaway din. No? Ang nanay, ganun din. Abala sa paghahanap buhay, napabayaan mga anak, naging addict. Kasi walang disciple making. That is why, kayong nandito sa loob ngayon, you are in the right track. Tandaan ninyo to. Priceless legacy yan. Hindi yan kayang tumbasan ng pera. It is passing the baton to the deserving. Kaya pag nag-disciple kayo, deserving mga tao ang i-disciple nyo. Hindi yung mga madrama, hindi yung mga, kumbaga sa Bible, may mga Ammonites, no? Sa panahon natin, may mga excusites din. Excusites, mga reclamites. Ayan, yan ang mga tao na mga kailangan ng pesticides. Yan yung mga naglilingkod kay Lord, mareklamo, marami dahilan. Hindi deserving yan na pasahan, mga kapatid. Ang karapat-dapat mong pasahan, yung hindi matitisurin, hindi maramdamin, hindi madrama ang buhay. No? Biro mo, dinidisciple ka, marami ka pang mga hina-highlight na problema, hina-highlight na pagsubok,
na kung tutuusin, normal sa buhay natin ang problems, hardship, pagsubok, pero na-overcome natin yan. You know how to overcome that. You just bend your knee, then you cry to God, then embrace His Word every day. Any problem that you have, you know how to give solution for that. Hindi mo na istorbuhin ng mga leader mo. Diba? Hindi na maganda yon na napakadrama mo na ilang taon na. Matitisurin ka. Nakikita mo palagi mali ng ibang tao. Alam nyo, ang discipleship, dito nyo maintindihan. Kaya sinabi ni Christ, if you want to follow me, deny yourself. Alam nyo bakit? Ang isang solid na disciple, hindi nakatingin sa iba. Hindi nakatingin sa problema. Hindi nakatingin sa sarili niya. Nakatingin siya palagi sa Diyos. At paano niya matulungan ang kapwa niya. That is why you love God and you love people. Kita niyo po? Hindi ka gumagalaw kung ano ang sinasabi ng mga tao. You don't please people. Hindi ka nakatingin sa mistake ng ibang tao. Because ang focus mo, gamitin ako ni Lord to mold the lives of people by the power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, malaki ang ambag mo sa mundo kapag ganyan. Anong ambag mo sa mundong ito? Kain, tulog lang, pasyal, tapos mamuna sa mali ng ibang tao. Pero hindi ka nagpapahubog sa discipleship, pakalat-kalat ka lang dito sa mundong to. Ang iba naman sa atin, binigyan ng opportunity na makapag-serve kay Lord, pero hindi naman tinudo ang pagsiserve sa Panginoon. Na-attract sa offer ng mundo. Kaya tandaan po natin, kaya nga ako, ito nga nasabi ko din kanina sa ating mga leaders natin, you cannot give discipleship sa mga deserving people kung ikaw din ay hindi deserve. Because it is passing the baton. Alam niyo bang passing the baton? Isang laro ito ng mga mananakbo na may hawak na small stick. Pag sinabing passing the baton, na-expire po tayo. Time will come, madidiminis po tayo. Lumilipas ang panahon natin. No? Lumilipas panahon natin. So you need to pass the baton. Na pag pinasa mo yung baton na yon, deserving yung tao na papasaan mo. Yung tao na alam mo na mahal niya ang Diyos, devoted siya kay Lord, nagwi-win soul yan, nagdi-disciple yan, na kahit estudyante yan, una ang Diyos sa kanya. No? Kahit siya ay nag-aaral pa, una si Lord sa kanya. Kahit may thesis yan, una si Lord sa kanya. Nakatapos siya, na inunan niya si Lord. So, hindi deserving yon na unan niya, boyfriend niya. No? Hindi deserving yung unan niya, reklamo niya. So, ikaw din as a leader, nagre-reflect sa iyo yan. Dapat leader ka na solid. Mahirap ka maging solid leader kung ikaw pasayaw-sayaw sa Facebook. No? Naging vlogger ka. Sabi ko nga dati, mga nanay mahinhin. Ngayon, masagwa ng mga nanay. No? May mga nanay na hindi mo maisip na sumayaw dyan sa Facebook because kay Meta may makuha silang maliit na halaga. Alam nyo si Meta, kumbaga, worldly yan eh. Ikaw, godly person ka. Tapos may dinidisciple ka. Kung ako disciple, kita ko yung leader ko dyan, abala sa pagbablog, aalis na ako sa discipleship. At may mga leader na ganyan. Sinasakripisyo nila ang spiritual nila na nagko-compromise sila dahil they need money. They need monetization. So hindi nila nabigyan ng pansin ang mga tao nila, hindi nila napangalagaan. So kapag may extra time ka pa sa mga bagay ng mundo, you cannot develop deserving disciples. Kasi tayo din, ampaw din tayo. Dapat you know God provides all your need. Hindi si Meta nagpo-provide ng needs ninyo. Kaya hindi kayo magtataka pabawas sa mga tao nyo kasi naging worldly na leader eh. Di po ba? Hindi na ino-offer ang salvation. Hindi na ino-offer ang gospel. Hindi mo alam,
Pinipressure ka na ni Meta. Hindi napabayaan mo ng discipleship. Kaya panawagan ko to sa ating lahat. If you are a leader, your choice is very important. Your choice is very important. Pumili ka. No? Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. No? Kay Jesus o kay Meta. No? Tandaan natin yan, mga kapatid. You cannot pass the baton to the deserving if you are not deserved person also. Kaya tandaan natin, your choice is very important dito. That is why tandaan natin, no, before you pass the baton to the deserving, tandaan mo, ikaw ang nag-guide, ikaw ang nagtuturo, ikaw ang nagmumold, ikaw ang nagde-develop sa iyong mga tao. Kaya nga, disciple making is a priceless legacy. Napakahalaga niyan. No? Hindi mo pwedeng paglaruan ng discipleship. Kapag surface ka lang sa discipleship, nandito ka sa simbahay, pero wala kang disciple making. Diba? Kasama ka nga sa prayer, pero wala kang ini-encourage mag-pray. Diba? Nakasama ka nga sa leader ka, pero hindi ka nagde-develop ng deserving people. Ikaw lahat. Walang deserving people kang na-develop. You cannot pass the baton. Ibig sabihin, na-stop ang discipleship sa iyo. Kasi, naglalaro ka pa until now. Dito maunawaan nyo, mga kapatid, ang disciple making, priceless legacy pala ito, pag wala akong ginagawa na nakita ko na ang katotohanan, sayang at kawawa ang nalalaman ko, sayang yung mga tao na dapat ko pala i-reach out. Yung aking mga anak, yung aking asawa, ang aking kamag-anak. Kasi ang buhay ko puno ng kadramahan. Puno pa ng paghahangad ng mga bagay sa mundo. Tandaan natin, the provider of our all needs is not the world, but our Creator, our God. No? Hindi kayo dapat magpaalipin kay Meta. Alipin tayo ng Diyos at siya magpo-provide ng needs natin. Kaya tandaan natin, you cannot serve two masters. No? That is why, in passing the baton, ready ka na ibigay ito sa mga taong sulit mo na mga disciples. No? Dapat mga deserving people yan. No? Pag sinabi nating deserving people, ito yung mga tao na kailanman hindi na tumatalikod sa Panginoon. Marami kang ang inaalagaan, puro ampaw naman, kasi na-develop sila sa kainan, na-develop sila sa pasyalan. Biro mo, si-cell group kayo sa mga fast food, hindi tama yan. Si-cell group kayo sa kainan, ang na-develop sa kanila, ano pagkain? Nagsi-cell group kayo, pasyalan. Dapat yan, isang lugar, kung kayo nagpi-face-to-face, isang lugar na ang sentro, the Word of God. Hindi yung kainan palagi ang sentro. Hindi yung pasyalan palagi ang sentro. Iba sumasama dyan. Kaya pag ginawa mong leader yan, tatalikod na sa iyo. Wala nang pagkain eh. Tatalikod yan sa Lord. Hindi na sila makapamasyal eh. Di ba? Kaya tandaan natin, ang mga deserving na tao, willing sila sa sacrifice. Willing sila sa hardship. Willing sila sa zero. No? Zero finances. But still, they are willing to sacrifice themselves to serve God. Di ba? Mapalad nga tayo ngayon na bibili natin ang gusto natin. Kaya lang, marami ampaw na disciple ngayon. Kaya sila nagpapadisciple. Kinonsinti din ng mga discipler. Tuwing pagtitipon, puro pagkain. Pag namasyal, leader din ng magbibigay ng pamasahe. Pag mag-disciple sila, leader din nagbibigay ng disciple. Ito na, oras mo na. Aawati na kita, magpagamit ka kay Lord. Wala siyang dinevelop sa spiritual, hindi niya binantayan ng devotion, tumalikod na. Goodbye na ang leader. Nag-invest ka ng hindi tama, hindi mo binalanse. Pina-attract mo sila sa mga material na bagay. Dahil disciple making is not a bed of roses. May tinik yan, may pagsubok yan. Maganda mag-develop ka ng disciple, walang pagkain, walang pasyalan,
Purely Word of God tayo. Maranasan ng mga disciple mo na walang-wala sila. At nagbebenta sila ng mga, halimbawa, mga bagay na pwedeng pagkakitaan nila dahil merong mentoring, merong tinatawag na encounter. Kung ba nagsisikap sila. Pero kapag nagdi-disciple ka ng you make their lives easy. Kumbaga, akala nila ang discipleship is an easy life. No? Palagi silang pakabig lang ng pakabig. Pinapakain mo, binibigyan mo sila, no, ng kakulangan nila, binibigyan mo ng cellphone, at pagkatapos tinitreat mo sila pagkain. Tuwan-tuwa sila at nagyayaya pa yan. Ito na, pag pinutol mo yan, puro ampaw yan. Hindi mo sila bineld sa salita ng Diyos. At marami nangyayari dyan kasi hindi rin tama ang ginagawa ng leader. That is why kayong mga leaders na nandito, before you pass the baton, ikaw mismo magpakatibay ka spiritually. Because disciple making, it is passing the baton to the deserving. Biro mo, pinasahan mo ng baton, pag nawala ka, pinabayaan niya rin mga tao niya. Nakapokus sa mundo. Kaya hands-on tayo sa disciple making. Mga kapatid, ito ay palaliman sa paglilingkod natin sa Panginoon. Na kapag may pagsubok na dumating dyan, magpapatuloy yan. Kapag nawalan man yan financially, hindi niya iwanan ang post niya. Kasi na-train siya sa hardship. Hindi siya na-train sa easy life. No? Kaya tandaan natin, mga kapatid, wala pang persecution na dumating sa buhay natin. No? Ngayon, ang ugali ng mga disciple, nagsiselos, naiinggit, madrama, pag hindi mo pinansin, hindi mo siya na-treat, mainggit siya sa isa, magsiselos siya, ihambing niya sarili niya isa-isa. Tapos ang mangyayari niyan, lalayo na siya kasi hindi na siya pinansin. May kadramahan ng buhay. Hindi pa nga pinipersecute para patayin, wala na. Diba? Pagkain lang yan, hindi siya nayaya, tumalikod na. So nakita natin ang babaw ngayon ng development ng mga disciples. Sinaway mo lang konti sa kanyang boyfriend. Diba? Sinumpa ka na bilang leader. Ganon kababaw. Hindi yan mga deserving na bigyan ng solid discipleship. Ayon. Yung mga inuuna pa nila, yung mga bagay na material, inuuna nila pamilya nila, tapos si God panghuli yan. Dapat unahin si Lord, then second, family natin, di ba? So tandaan natin, make sure na pagpasa mo ng baton, mga deserving people yan. Mga deserving karapat-dapat. Ito yung qualification ni Paul kay Timothy. Anong sabi niya? The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, sabi niya kay Timothy, i-entrust mo ang natutunan mo sa akin sa mga faithful men. Ang mga faithful, hindi yan lalayo. Hindi yan iwalay. Hirap at ginhawa, nandyan sila. Yun ang mga deserving. Mga deserved people yan. Tapos, sino pa? Nabigay mo na sa faithful men. Ang faithful men, ibigay nila sa mga able to teach others also. That is the fourth generation. That is why you are a successful person because you pass the baton to the deserving. Diba? Kasi like what I said, mag-expire tayo lahat dito. Pag nawala ka, wala ka na ring disciple. You are not successful person. Kasi Jesus Christ, perfect example of success. Why? Tinawid ang lahat ng generation. Wala na mga disciple na 12. Pero until now, gumagana sa panahon natin. That is the Spirit of God. That is the work of the Lord Jesus Christ. Lahat napapanis, lahat nawawala. Yung mga usong sayaw, minsan 6 na buwan, wala na. Diba? Yung mga sikat at kilala na mga artista, nawawala na din. Pero hindi nawawala ang disciple making. Hindi nalalaos, hindi na-expire. Itatay at nanay kat pa naman. Wala kang maipamana sa mga anak mo kung wala kang disciple making. Di po ba? Anong manahin ng mga anak mo? Sugal. Chismisan. Anong mamanahin ng mga anak mo? Pagiging ganid sa mga material na bagay.
Walang discipleship ang pamilya eh. Nakita nyo? That's the priceless legacy, ang disciple making. At yan ang dapat hina-highlight ng mga churches. Dapat mga churches natin, disciple making church. Nagbabago ng buhay ng mga tao. Dahil kung hindi, ang corruption nag-start na sa pamilya. Diba? Kahit prestigious school yan, hindi yan kayang baguhin ang tao na ganid sa salapi. Saan mo man ipasok na edukasyon yan. Pag hindi binago ni Kristo yan, pag nakaupo sa politika yan, lalong maging ganid yun. Kita niyo mga kapatid? Kasi hindi binago ni Kristo. Ganon kahalaga ang discipleship. That is why we need to pass the baton. Hindi sa mga maarte, madrama, mga taong mareklamo. No? Huwag tayong magsayang ng oras sa mga mareklamo. Daming dahilan. No? Priority ang pita ng laman. Priority ang gawa ng laman. Dapat you are wise to pass the baton to the deserving. Diba? Kahit wala kang i-offer na pera dyan, wala kang ibigay na anumang material, handa siya magsakripisyo, dapat discerning tayo dyan. Iba kasi nagpapadisciple lang dahil may binibigay ka eh. Nagpapadisciple kasi pinautang mo. Alisin mo lahat yan. Pure word of God ang ibigay mo. Then you can create a deserving disciple. Number 3, disciple making a priceless legacy. You know why? It is preparing for the continuity of discipling others. Piniprepare mo ang mga tao na kahit nawala ka na, nagpapatuloy pa rin ang discipleship. May continuity. No? May sustainability ang discipleship. Kaya like what I said, marami nagsara mga sikat na company. Maraming mga samahan ay wala na ngayon. Maraming mga organisasyon na hindi mo na maririnig. Pero until now, umaalingaw-ngaw sa tenga ng marami. At marami dito na allergy, nasasaktan, tumatalikod, lumalayo. Pero hindi titigil to. Hanggat ang mundo ay nandito pa. Hanggat dumating si Jesus Christ. Hindi titigil ito. Kasi si Kristo ang pasimuno ng discipleship. Tandaan natin yon. That is in Matthew 28:19-20. That is why nag-iiwan ka ng pamana. Kaya nga ang ginagawa natin ngayon, preparing for the continuity of discipling others. Hindi ka nagpapadami ng tao. Hindi ka lang sumasama dahil ito ngayon ang ginagawa ng church. Hindi. Dapat naintindihan mo, ipagpapatuloy ng mga dinidisciple ko yung ginagawa ko ngayon na nakuha ko rin sa aking mentor. This is preparation for the continuity of discipling others. Ayon. Kaya ito yung angkop na statement ni Paul. May continuity. No? The things you have heard from me in the presence of many witnesses. Kasi si Paul, pawala na siya, mamamatay na si Paul eh. Si young Pastor Timothy, iniwanan na niya. Ang narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala mo sa mga tapat na tao. So there is continuity, mga kapatid. Ibig sabihin, selective si Paul. Faithful men, ha? Hindi yung mga unfaithful. Selective. At dapat, huwag tayo dampot ng dampot lang ng mga tao na gusto lang nila yung kalayawan, kasiyahan. Kaya pansinin ninyo, pag binigyan nyo na ng task ng isang tao, katulad ng isang responsibilidad na mag-reach out, mag-abot, goodbye ka na. Sinanay mo kasi sa simula pa lang, puro pagkain, puro pasyalan. Di ba? Hindi mo siya tinaniman ng solid word of God. Hindi mo pinakita ang kahalagahan ng vision. Ina nakita niya na siya maglalabas na din. Ikuripot ang na-disciple mo, aatras yun. Hindi kanya kinopya na napaka-generous mo. Ang iba kaya umaalis, may tinatago pa silang struggle sa buhay nila. Ayon, may lihim siyang ginagawa na hindi mo alam. Magiging leader na siya. Ayon. Yun pala, may mga tinatago ang mga tumatalikod. Naninigarilyo,
nagsusugal, umiinom ng alak, nagpo-porn site na hindi pa sila suko kay Kristo. May mga sikreto yan. Yung hindi talaga solid na sumusuko sa Panginoon. Hindi niya maisuko ang pagiging chismosan niya, pagiging mapanira niya sa kapwa. Hindi niya maisuko yun. Kaya ayaw niya ng discipleship. Lalabas kasi yan eh. Kaya dapat tandaan ninyo, kung kayo man mag-disciple, make sure sila yung magko-continue, magpapatuloy sa ginagawa mo. Tandaan ninyo yon mga kapatid. Kumbaga, ikaw yung influencer, influence them. Kaya nga, tayong mga leader, pastor, discipler, o mga primary, sa atin muna magsimula, magpaayos tayo. Hindi ko naman sinasabi na walang ayusin sa buhay ko. Ang dami pa ring depekto sa buhay ko, marami pa ring ayusin. That is why nagpapamold tayo palagi sa Word of God. Nagpapaayos po tayo talagi sa... That is why may mentor po tayo. Kasi nag-aayos tayo ng buhay ng iba. No? Kaya lahat tayo mga kapatid, hindi tumitigil ang pagsasaayos sa atin. Kasi napakahalaga ng ating ginagampanan. No? Maglalagay ka ng magpapatuloy sa ginagawa mo at pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Kaya maganda na ikaw may ambag sa mundong ito. May ambag ka sa pamahalaan. Ang pamahalaan hindi na malaman kung paano ang mga tao sumunod. Pag na-disciple ang buong bansa, ang pamahalaan, ang community, ang family natin, there is nation transformation because of discipleship. Kaya ang bansa ay natatransform. It's because of disciple making. Yun ang objective natin. Na-transform ka, na-transform mo ang pamilya, na-transform ang community, then ang ating bansa magkakaroon ng nation transformation. At yun ang ginugol natin. Kaya pinagtatawanan tayo dito sa discipleship. Kulto daw tayo. Discipleship daw natin, gawa ng kulto. Katumbas siya ng pangungutya niya kay Kristo. Kasi sinasabi ko dito, baguhan ng buhay ito. Tandaan natin yon. At kapag matibay ang pundasyon mo, you are not affected for that. Lalo kang umaalab, lalo kang umiinit. Make your church a disciple-making church. Make your family a disciple-making family. So that we have a nation transformation someday. And that is possible kapag yun ang desire natin. Yung iba kasi dinidisciple, pasaway pa, may mga extracurricular activity pang ginagawa. Diba? Half-hearted pa ang pagsunod. No? Inaakap pa ang mundo. Hindi buo, kaya walang continuity ang discipleship sa kanya. Kaya naway itong mensahe na ito, nakita natin ang kahalagahan ng priceless legacy. Ito lang, disciple making. Wala na akong nakitang pwedeng papalit sa discipleship sa ikabubuti ng isang tao. Di ba? Wala na, mga kapatid. Ito yung pinaka-perfect design ng Diyos na ginagamit sa church. Kaya ang church na walang disciple making, nagiging worldly church, naging makamundo ng church, mga kapatid. Kaya may mga church nagpaparapol, ayan. May contest na ng sayawan, contest na ng kantahan, naging makamundo na rin ang mga church ngayon. That is why a church without disciple making ay mamamatay. Kaya naway ang mensaheng ito isang eye-opener sa ating lahat. Ito ang maipamana mo sa pamilya nyo kahit hindi kayo mayaman. Ikaw na tatay at nanay, tigilan nyo na ang kadramahan nyo sa buhay. Tigilan nyo na ang pagiging kritik. Kasi, bakit may mga anak na estudyante lumalaban sa teacher? Estudyante binaril si teacher. Kasi ang mga tatay at nanay, mga pasaway din. Ibig sabihin, nag-ambag pa tayo sa mundo ng wickedness. Dapat ang ambag natin sa mundo, righteousness. Mga kapatid. Palaganapin ang katuwiran ng Diyos. You know why? Nagpapamold ka, nagpapaayos ka eh. At ito ay ginagawa mo ngayon to continue discipling others. Na inililipat mo ang pagkatao mo sa ibang tao.
na kung saan si Kristo ang dala. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, naway ang mensaheng ito ay maging eye-opener sa ating lahat. Lalong paigtingin ang disciple making. Because this is a priceless legacy. Sa ating pagtatapos, the most valuable and unfading legacy you can leave to your circle of influence and to your family is disciple making. Ito lang ang pwede mong maiwan na hindi kayang tumbasan ng material na bagay. Disciple making. That is why I love discipleship. Mahalin ang discipleship. Bago po tayo mag-closing prayer, ating damhin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CJS Philippines worship team. Sa oras na ito, Panginoon, natanggap namin pagpapala na galing sa iyo. Palain mo kami, aming mga salindahin. Hallelujah. Oh, maghari ka sa oras na ito, salamat, Panginoon. Sama-sama nating awitin. Pagpalain, ingatan, pagliwanagin, biyaya, habal, lingapin, pahinahunin ka ng Diyos. Sama-sama. Pagpalain, ingatan, pagliwanagin, biyaya, habal, lingapin, pahinahunin ka ng Diyos.
Mapasa iyo ang biyaya at ng bawat salalahi at ng bawat pamilya, yung anak at anak nila. Mapasa iyo ang biyaya at ng bawat salalahi at ng bawat pamilya, yung anak at anak nila. Mapasa iyo ang biyaya at ng bawat salalahi at ng bawat pamilya, yung anak at anak nila. Mapasa iyo ang biyaya at ng bawat salalahi at ng bawat pamilya, yung anak at anak nila. Yung presensya'y maranasan sa lahat ng yung daanan, sa iyong puso, sa iyong buhay. Diyos ay lagi mong kasama sa pagtulog, sa pagising, sa paglisan, sa paglapit, sa ligaya, sa pagluha. Siya ay lagi mong kasama. Siya'y kasama, siya'y kasama, siya'y kasama, siya'y kasama, siya'y kasama, siya'y kasama. Amen. 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 Salamat, Panginoon. Amen. 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 Mapasa iyo ang biyaya at ng bawat salalahi at ng bawat pamilya, yung anak at anak nila. Yung presensya'y maranasan sa lahat ng yung daanan, sa iyong puso, sa iyong buhay. Diyos ay lagi mong kasama sa pagtulog, sa pagising, sa paglisan, sa paglapit, sa ligaya, sa pagluha. Siya ay lagi mong kasama. Siya'y kasama, 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 siya'y kasama. Amen. Amen. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalala na ang sitwasyon ng mundo ngayon. Maraming mga tao na ayaw ng correction, ayaw ng saway. Ayaw, Panginoon, na tinutuwid. At ito ngayon ang epekto ng aming bansa. Mga nasa murang edad, lumalaban sa authority. Nasa murang edad, walang respeto sa mga authority, sa magulang. And thank you so much because of disciple making. May mga naagapan
may mga nare-restore. And I pray, kung paano, Panginoon, generation to generation, lumalala ang wickedness. Salamat sa disciple making. Generation to generation, sumasabay ang righteousness. And I pray sa mga kasama namin na nandito ngayon, na hindi lang kami nakikinig, hindi lang kami worshipers, hindi lang kami viewers, but all of us are willing to undergo disciple making. Sayang ang buhay, Panginoon, kung hindi rin lang kami ginagamit sa aming naririnig. And I pray lahat ng mga nandito ngayon, it's about time for us na maging humble enough, magpakababa, magpakalalim sa iyo, at tulungan, Panginoon, ang sitwasyon ng aming bansa by undergoing discipleship. Ito lamang ang solusyon, Panginoon, sa aming bansa. Even in our government, Lord, may mga nakikita ang chaos na pangyayari because of corruption. I pray na all of us maging vigilant even in small things. All of us willing to undergo discipleship. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na ginagamit, and I pray na palagi nilang ipasa ang baton sa mga willing na gamitin para sa pagbabago ng aming bayan. Blessing, Lord God, sa lahat ng mga anak mo na nandito ngayon, nakasama namin sa iba't ibang sulok ng mundo, nandito sa bansang Pilipinas. Pagpalain mo lahat sila. And we declare victory today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
good God.